Hi guys, good morning! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Ang tatalakayin naman natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa ikinasasama ng loob ng Kimpaw Lanchas and pagkaawa po nila kay Kimberly mga kakimpaw. So bakit kaya? Ano naman po ang kinalaman ni Daddy Chu dito mga kakimpaw? And syempre tungkol dito sa pinakatinatago-tago nga daw po ni Kim na napansin pa rin ng matanglawin ng Kimpaw Lanchas. Pero bago po tayo magsimula mga kakimpaw, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-updated po kayo sa mga susunod natin chika. Maraming salamat! And ngayon naman dumako po tayo sa pagbabasa ng comment mula sa atin pong mga subscribers na lagi po nandyan nakatutok sa ating mga daily updates. Bilang pasasalamat at narito nga ang napili natin for today. Shoutout po kay Ginang EA. Sabi niya rito, love you so much Kim Pao. Sabi nga ni Daddy Pao, isa sa pinaka nagustuhan niya kay Babe Kim, super daw maalaga si Kim. Maganda pa, sexy pa, pero super mapagmahal at maalaga. The best daw at walang arte at lagi siyang masaya kasi always happy and smile ang Babe Kimi niya. Always good vibes at walang kapaguran. Lalo na sa work, ang liksi ng katawan at ang pagka-bubbly ni Babe Kim. Nasa kay Babe Kim ang lahat ng pangarap ko sa magiging kasama ko. Yes na yes, lahat para sa Babe Kim ko. Happy together always. Ang buhay mo, pag masaya ang kasama mo sa buhay. Yes, totoo. Happy always lang talaga. Basta positive lagi yung kasama mo sa buhay. Good luck and God bless Kim Pao. Kim Pao lovers. Si Papi Paolo Avellino naman, very protective, supportive, loving, and caring kay Babe Kim. Kaya perfect lovers, perfect couple, perfect partner in real life, and perfect combination to each other. Kaya God loves Kim Pao forever. God bless and guide, protect Kim Pao. Kim Pao lovers, congrats. Grabe ang haba ng comment ni Miss AA. Pero agree ako sa mga sinabi niya no, mga ka-Kim Pao. Lalo na sa mga katangian ni Kimi. Talagang isa po yan sa mga dahilan at mga nagustuhan ni Paolo kay Kim, yung pagiging malaga ni Kim. Napansin niya ni Paolo Avellino mga kakimpaw. Eh di ba sabi niya, ang ideal woman daw niya, basta yung alagaan lang daw siya. Hindi naman daw siya maselan mga kakimpaw, basta maalaga. Eh dinescribe niya si Kim as maalaga. So anong ibig sabihin nun? Di ba? And si Paolo Avellino naman, nakikita nga natin ang pagiging protective niya kay Kim. Kahit sa mga maliliit na bagay lang mga kakimpaw. Yung very pag-aalala, care ni Pao sa kanya. Yung pagdadala ng mga extra jacket for Kim. Ibig sabihin, tumatakbo talaga lagi sa isip niya si Kimberly. Kaya lagi siyang may extra for Kim. Parang lifesaver ni Kim kaya si Paolo Avellino, di ba? At saka sa mga katangian ni Kim Chu, ano pa bang hahanapin mo? Napakabait nga talaga ni Kimi, maganda, madiskarte. Magaling mag-handle ng pera, business-minded mga kakimpaw. At saka talagang decenteng babae, alam nyo yon. She's standard talaga mga kakimpaw. Kaya ang swerte ni Paolo Avellino, yun na lang ang masasabi nga natin. Kaya Pao, napakaswerte po na meron kang isang Kim Chu. Kaya ingatan, pakaingatan, alagaan syempre at mahalin ang lubusan. Kasi isa lang, simple lang naman ang panalangin ni Kim. Ang wish niya sa buhay, di ba? Lalo na pagdating sa love life, yung mahalin siya ng totoo. Maramdaman naman niya na yung mas mahal siya this time. Sabi nga ni Kim, sana this time tama na. Samantala, dumako naman tayo ngayon dito sa reminders, mga kakimpaw, para po sa lahat ng mga fans. So, eto sabi dito, real Kimpaw fans are humble. Ayan ha. And just focus on supporting our mains.
the best ways we can do without bragging or belittling someone. Belittling someone. If you see accounts claiming to be KPs but are arrogant, feeling high and mighty, and provoking other fans, those are set up accounts and not a real KP fans. So, ayan ha, narinig ninyo. Ako, marami yan dito na galing pong mang-provoke ng other fans, mga Kimpaw, feeling high and mighty, ang daming ganyan. Hindi ko nga alam, minsan para na rin akong kontrabida dito sa sarili kong account dahil ang lagi ko kayong sinasaway. 'Di ba? Hindi kasi ako nagto-tolerate ng mga ganong klaseng ugali, mga Kakimpaw. Kaya sorry na lang doon minsan, 'di ba? Medyo alam niyo na, para tayong sirang plaka. Pero alam ko nagigets niyo naman yung pinanggagalingan at ibig kong sabaw sabihon, 'di ba? Iniiwasan lang talaga natin na ma-hashtag toxic tayo Matag tayo as toxic, as cheap fans, 'di ba? Yan ang pinakaayaw po natin lahat. Kaya wag din po natin sila bigyan ng dahilan para tawagin tayong toxic and cheap. Gets nyo ba? Siyempre, hindi naman natin gustong i-drag din si Kim and Paolo Avellino sa mga kaanuhan natin, katoksikan, di ba? So, ayun lang. Magandang paalala po yan para sa lahat. Lalo na't ang dami naman natin pong maaring ipagpasalamat, diwang mga Kakimpaw kina Kim and Paolo dahil nag-uumapaw naman sa blessings sina Kim and Paolo. Kumbaga, ang daming good things na dapat natin pong pagtuunan ng pansin. Samantala, next topic naman tayo mga Kakimpaw at pag-usapan nga natin itong nasagap natin, chika, tungkol nga sa pagbati daw po ni Daddy Chu kay Ate Lakam. Sabi rito, sa mga kapwa ko Sisi at Kimpaw fans, huwag niyo naman gawing big deal yung post ng pagbati ng tatay ni Kimi kay Lakam. Please, so may ganun pala mga Kakimpaw, ano? Pero bakit naman may nagbibig deal doon? Hindi ko gets bakit may magbibig deal sa mga bagay na yon at magtatampo kay Daddy Chu, mga Kakimpaw. Anak niya rin naman si Ate Lakam. 'Di ba? Ganun na lang ba talaga kakitid ang utak ng mga Kimpaw fans ngayon para maging ganyan? Na pati ito ay gagawing big deal mga Kakimpaw. Kung binati po ng tatay ni Kimi, si Lakam, anong problema dun? Anak niya yun parehas silang anak. 'Di ba? Lawakan po natin ang atin pong isip. Kasi gano'n naman talaga dapat. Hindi po tayo nagpapakita ng favoritism, and kung nagkamali man, sabihin na natin na tinuturuan ng leksyon, na pinapaalalahanan, but it doesn't mean na kamumuhian mo na ang iyong sariling anak at itatakwil na. To the point na ganon mga Kakimpaw. Na para bang hindi mo sariling anak. Naniniwala ako na meron po silang sariling way to discipline their children, their child. They have ways para maayos ang gusot, mga Kakimpawlandyas. And I don't think na ikatatampo rin naman yon ni Chinita Princess kay Daddy Chu or ni Kim Chu. Kasi si Kim ay hindi naman po makitid ang utak. Ano po. So, ganun talaga. May mamamagitan at mamamagitan sa kanila na kamag-anak, kapamilya. At saka pa, family matters yan, mga Kakimpaw. Bakit ba makikisali tayo dyan? Labas na tayo dyan, mga Kakipi. Ano? Si Kim nga po hindi naman nagrarant sa kanyang sokmed. Hindi naman po siya nagwawala, mga Kakimpaw, para tayo po yung makisimpatya, 'di ba mga Kakipi? Kasi family matters nga yan. Hindi naman yan tulad ng mga issues sa showbiz na pwede na lang tayo mang-all out ng kung sino dyan, mga Kakimpaw. Pero ito po ay tatay na nila. Ano po? Family matters. Dapat ay marunong din po tayo rumespeto sa mga bagay na ganyan at alamin ang boundaries. Samantala,
Dumako naman tayo dito sa bago na namang napansin ng Kim Paulanchas kay Kim. Well, ilan lang naman kasi hindi naman lahat ay naniniwala po na buntis si Kim Chiu, no? Kasi nga binasag na po ang tungkol dito. Pero meron pa rin ilan talaga na naniniwala. So, hindi pala dapat term yung Kim Paulanchas. May napansin ng ilang fans, ayun. May napansin ng ilang fans kay Kim. Yung mga naniniwala na talagang meron talaga si Kimi na dinadala. Ayan. Sabi dito, trending na naman ang OOTD ni Kim Chiu kanina sa Showtime. So, eto yun. Kasi si Kim parang yung mga OOTD ni Kim medyo malalaki na nga mga hakimpaw. Sabi dito, halata na talaga ang baby bump, hindi na maitago. Sabi pa dito, parang nga, napansin ko din. Pero okay lang yan. Kung sakali man. God bless Kimi. So, ilan lang yan mga hakimpaw sa mga nakapansin. And marami din dito sa atin na channels nagko-comment na talagang kumbinsido na pregi nga si Kim Chiu. Kahit binasag na po at binabasag natin yan ng paulit-ulit. Kasi dito, ayan, makikita nyo nga na medyo malapad si Kim. Pero sa ibang anggulo naman kasi hindi. And para sagutin naman yung tungkol sa damit ni Chinita Princess na medyo maluluwag na nga sinusuot ni Kim, pwede rin naman kasi ang nakukulitan na si Kim na laging nga pinapansin yung kanyang tiyan. Kaya ayan, tinatago na lamang niya. Kasi naman lagi niyong pinapansin may mga ganun tao naman talaga na mapuson. Mas malaki pa nga dyan yung tiyan ko mga hakimpaw. So, pwedeng ganun lang talaga nga mga hakimpaw ang ginagawa ni Kim. Para hindi na nga lagi pong pinapansin. Ang kaso'y pinapansin pa rin talaga mga hakimpaw. Ewan ko, bahala na kayo sa buhay niyo. Kanya-kanyang paniniwala na lang yan. Basta nabasag na po ang tungkol sa issue na yan. So, yun lang po muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kas po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po palagi.